This is Christian Devotional Conference Ministry. A group of aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the word of God, for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to set this group, and with His help, it was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of the following members. Facebook, Mr. Joseph Amisola Agnan. Messenger, Mr. Eljan Bragai. YouTube, Mr. Ronaldo Buenaventura. But of course, we still have other connectors via trunk line where activities are originally held. Before we start our Bible study for tonight, let us hear the CDCM United theme song that was composed by Mr. Joseph Agnan. Isang grupo naglilingkod ng buong puso, kung Jesu-Kristong iligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod, magpakailanman, pagkat pinamanas namin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat ngayong Jesu-Kristo damaang pagkalinga. Ang pinakalayon ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo. Upang tagahin ninyo ng buong puso, at tumago kayo sa buhay ito. CDCM ang pangalan namin, ito ay itignan, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay tumago palalo sa tulong ni Jesu-Kristo. Ibang barangay makita natin kayo na tumutulong sa pagsalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, pamahalaan namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga. Iyang CDCM ang nagandang Sa'yo makakapagin, aming kumahilan, magkaisa na makinig sa kanyang mga salita, at ipapatag ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga.
pagkamuna. Sa pagsasalit ko, gusto na ang pagkamuna. Isang mapagpala at magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Narito naman po tayo sa araw ng Martes upang isagawa ang Bible study. Ayan po, bago po tayo magsimula, nais ko munang batiin ang mga nakikinig sa Messenger Room. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, ang mga nakikinig sa ating YouTube channel. Patuloy niyo po i-like, i-share at i-subscribe ang YouTube channel na ito. At kung kayo po ay bago lamang o napadaan lamang, yan, hindi po kayo nagkakamali sa inyong napili na audio video. Ito po ay malaking tulong sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakikilala sa ating Panginoon. Ayan po. Bago po tayo magsimula, sino nga ulit yung opening song, nakalimutan ko. Attention po. Nakalimutan ko. Sino nga yung opening song? Si Brother Loren. Okay. Ayan po, sa ating pagsisimula, tinatawagan ko na po si Brother Lawrence Christopher Perro para po sa kanyang opening song at susundan po yan ng kanyang opening prayer. Ayan. Magandang gabi po. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan, dugo mo'y nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At dahil hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, dugo mo'y nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aaray ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking piling sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya'y dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan.
kapanaran at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya'y dugo mong dilaan. O Jesus, ako'y lalapit at mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawin, itataas ng nakikinig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Piling mo. Piling mo. Panginoon, marami pong salamat sa gabi po ito na narito na naman po kami sa aming Bible study upang pag-aralan po ang inyong banal na salita. Nawa po tumimo po ito sa aming puso at isipan. At i-bless nyo rin po ang bawat isa pong makikinig. Ito po ang aking mga samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po, Brother Lawrence, sa iyong napakagandang awitin na inalay sa ating Panginoon, at salamat na rin sa iyong opening prayer. Ayan, bago po tayo magdadako sa ating pinakamahalagang gawain, ako nga palang iyong presider sa gabing ito, si Sister Annalyn Ole. Ayan, shout out muli sa ating tagapakinig sa ating messenger room, at syempre sa mga patuloy nakikinig sa ating YouTube channel. Ayan po, ating na pong tinatawagan ang ating speaker sa gabing ito. Wala pong iba kundi si Pastor Jeric Dubria. Magandang gabi po, Pastor. Annalyn, Yes po. magandang gabi sa iyo. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, no? Kumusta, Annalyn, ang dating ko dyan sa inyo? Okay lang po, Pas. Purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito. Minsan pa, tayo po muli ay sama-sama para po sa kanyang mga salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong pag-asa, panibagong oportunidad, Lord, na kami po ay sama-sama na pag-aral muli ng salita po ninyo. Nalain nga po namin, Panginoon, pangunahan niyo po kami as we study your word. Kaya po, tulungan niyo po kami mas maintindihan po namin ito. Makita po namin na nalagahan ng panalangin na dapat po ay lagi po namin sinasagawa, Panginoon. Dahil buhay na po namin ito bilang nagtitiwala at nananampalataya po sa inyo. Samahan niyo po ang kabuuan ng programang ito. May your name be glorified, Lord, sa bawat isa po sa amin. Purihin ka nga po, sambahin ka. Lahat po ng ito ay inihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Jesus. Amen. Atin pong bibigyan ng pag-aaral sa mga oras nito ay may kaugnayan po sa panalangin. Sino po sa atin dito ang araw-araw, no, nananalangin? Tayo po ba ay araw-araw po na nananalangin? Brother Joseph, kung iahalin ko o kahit na saan, kung ilalarawan mo ang panalangin, paano mo siya kayang ilarawan sa buhay mo? Diba, kung iabing mo ang pananalangin sa kahalagahan nito sa buhay ng isang tao, sa anong bagay o sitwasyon man ito, kaya mo siyang mailarawan? Hello po, sir. Hello. Hello po. Hindi nag-chat yata po, sir. Okay, sige. Ulitin ko po, no? So, alam natin, di ba? Naririnig ako, bro?
Okay. Ayan, alam natin na ang panalangin, napakahalaga niyan. Spiritual na buhay natin, no? Bilang mga mananampalataya. Kung ihahambing mo sa isang bagay, no? Kahit na saan, paano mo siya mailalarawan ang kahalagahan ng panalangin? Para siyang ano? Parang ganyan. Parang sa sabihin na natin parang sa isang ano tawag dito, yung isang ihambing natin yan sa isang player. Ayan, United Sport. Isang player na sabihin na natin sa chess, no? Kung isang player at nahihirapan ka, you need to ask, no? Kailan nating magtanong sa ating coach. Kaya may coach ang player. At magtanong or humingi ng gabay para turuan siya sa kanyang gagawin para may maitatupad niya kung ano yung para manalo siya sa tournament na yan, sa chess na yan. So, ganoon din ang panalangin. We need always yung permission ni Lord. We are always asking His help, no, para tulungan tayo para magtagumpay lahat ng mga plano natin sa buhay. Kung ikaw ay kung tayo ginagawa lang natin yung gusto natin without the permission of God, sigurado yung kuminsan yung kapalpakan ganon ang mga ginagawa doon minsan napoprostrate tayo kasi yung paggabay ng Panginoon wala eh. Gaya ng paglalaro din ganon ang ng basketball, ano, 'di ba, yung mga players kung hindi masyadong nai-cheer up sa mga ka-teammate niya or sa kanyang coach, yung isang player, at hindi siya nakaka-shoot, napoprostrate siya. Kasi wala yung paggabay ng yung coach kung paano niya gawin yung forma o yung ano yung gagawin niya habang nandun siya sa court. Sa chess, ganoon din. Kung ano yung titira niya, kung ano yung dapat niyang itira doon sa kan. Kung walang paggabay ng coach, wala mapoprostrate lang siya sa mga tinitira niya hanggang mamaya konti, wala na, matatalo na siya. So, ganoon tayo. Sa panalangin, yung ka-importante ng panalangin na we are always asking the permission from God. Salamat, Brother Joseph. Okay, sige, ito pa po, no? Tanungin naman natin si Brother Lawrence. Ikaw, Lawrence, para sa'yo, saan mo naman maihahambing ang kahalagahan ng panalangin? Yan pa ba yung mouthpiece ni Brother Lawrence? Wala na yan. Nandiyan ba? Brother Lawrence? Nandiyan, pero yung phone niya kasi walang mouthpiece. Okay. Okay, sige. Okay, tanungin natin si Gemma. Si Gemma, nandiyan? Ganyan. Si Gemma daw. Sister Gemma. Hello po. Yan. Sa inyo, ikaw, Gemma. Ang panalangin po sa akin ay may hambing ko sa isang pagkain. Siyempre habang nabubuhay tayo, kailangan natin ng pagkain. Kaya, at kailangan natin ng provider nun. Kaya kung sa tuwing kailangan ko ng nourishment or ng kalakasan, lumalapit ako in prayer with God. Okay. Salamat, Gemma. Salamat. So, balikan natin yung mga sagot ng mga kapatid natin. Si Brother Joseph, ang sabi niya, inihahambing niya ito sa isang coach or advisor. No? Napakahalaga po sa isang player na mayroon silang advisor. Kaya nga, wala pong manlalaro na wala silang coach. Hindi kay advisor na nilalapitan kapag sila ay nangailangan, especially kung ano ba yung strategy na kailangan gawin, advice, no? Para mas lalong maging competitive or kumbaga, mas lalo silang maging chance, no, na sila ay manalo doon sa laban na yon. Sa pagkain naman, of course,
ano yan, kumbaga, yan po ay essential, buhay na natin, no, na tayo dapat ay kumakain ng pagkain. Kung nais natin na mabuhay dito sa mundong ito, bahagi na yan ng sistema natin, kailangan natin ng pagkain. So, lahat ng yan ay kailangan natin, no, at gusto natin na sa isang manlalaro, manalo, siyempre, kailangan na yung advisor mo, ang coach mo ay magaling. No, kumbaga matalino rin, no? Hindi ka basta-basta makukuha na kahit na sino lang na coach diyan, no? Siyempre dapat nakakaalam din doon sa nilalaro mo kasi kung kukunin mong advisor hindi na marunong mag-chess, Brother Joseph, wala rin, no? Kung kukunin mong coach hindi na marunong maglaro ng basketball, wala rin. So kailangan, no, para maging effective, no, yung kanilang task, ang kanilang tulong na maibibigay doon sa manlalaro, kailangan mahusay. So, ganun din sa pagkain. Kung kain ka ng kain, hindi naman masustansya yung pagkain na kinakain mo, bali wala rin, no? Sa halip na makakatulong sa'yo, ay maaari pong maging dahilan yan, no, para ikaw ay magkasakit, no? So, dapat, naririnig ba ako, mga kapatid? Yes, po, Pastor. Okay lang. Yan. So, dapat na masustansya yung mga kinakain natin, no? Dapat maayos yan yung mga kinakain natin. So, ano ang ibig kong sabihin? Sa pananalangin, ganun din. Hindi lang basta-basta nananalangin. So, siyempre, ang nais natin, maging effective, no? Ang panalangin natin. No? So, kinakailangan po na sa pananalangin natin, dapat meron tayong makita sa atin, no, upang maging effective at siyempre tugunin, no, ng Panginoon ang atin pong pananalangin. So, ang ilan, nahalin tulad nila ang panalangin sa isang halimbawa, no, ng isang hininga. Bilang isang tao, posibleng mabuhay ang isang tao kung wala siyang, walang hangin, no, na kailangan niya sa katawan. Kasi sabi rin ng ilan na ang panalangin ay kagaya ng isang backbone. Alam niyo ba yung backbone? Yung malaki pong buto, no, sa likod natin. So kapag ang isang katawan ay wala pong ganyan gulay, no, ang katawan. So walang pakinabang ang katawan, wala pong backbone. So, ganun kahalaga ang panalangin sa buhay din po natin. Especially sa ating pong spiritual na relasyon sa Panginoon. Dapat lagi po tayong connect sa Panginoon. Dapat lagi po nandyan yung communication natin with the Lord, no? Sa bawat araw. At ilan po sa mga character sa Bible na nagpakita na ganito pong when it comes to prayer, no, sa Old Testament, nakikita natin, tawag naman, no, of prayer, si Daniel, no, kahit na anong nangyayari sa paligid niya, kahit na anong circumstances, dahil sa anong pananampalataya sa Panginoon, ay hindi naging hindrance ito upang sa po ay manalangin, no, sa Panginoon. And of course, sa New Testament, alam natin na si Jesus Christ, kung paano niya pinapahalagahan ang panahon na nakikipag-usap sa kanyang Ama. In Mark chapter 1, verse 35, no? Hindi ako nagkakamali. Pinapakita po doon na madaling araw pa lang, no? Ang Panginoon ay bumabangon na at pumupunta sa isang tahimik na lugar upang maka-feeling niya ang kanyang Ama at may panalangin, no? Ang mga bagay, no, patungkol sa mission na kanyang ginagawa. So, kung ang mga great man of God na ito ay pinapahalagahan nila ang panalangin, maging si Jesus Christ, na anak ng Diyos, ay pinapahalagahan niya ang panalangin. Maging tayo din dapat, mga mananampalataya, dapat pinapahalagahan din natin ang pananalangin sa ating pong Panginoon. Kaya tinanong ko kayo kanina kung ilang beses ba tayo nananalangin sa bawat araw. And I believe, no, and I pray po na bawat isa sa atin dito, tayo po ay nananalangin every day.
no, na hindi natin nakakaligtaan yan, kagaya ng pagkain. Minsan, di ba, sa pagkain, mamiss mo lang isang meal, parang hinang-hina ka na, di ba? So, dapat hindi nakakaligtaan yan. So, ganun din ang panalangin. Para tayo po ay lumakas, tayo ay mabusog sa ating pong spiritual na buhay, kailangan natin ng panalangin bawat araw. So, but the question sa gabing ito is, paano ba tayo mas lalo maging effective? So, paano ba mas lalo maging effective yung pananalangin natin? Kasi I believe na lahat naman tayo gusto natin na tugunin, di ba, ng Panginoon ating mga panalangin. Hindi magiging sayang yung paglapit natin sa ating Panginoon. So, I only have 6 things na gusto ko pong ibahagi po sa atin pong lahat kung paano ba mas lalo may effective tayo sa atin pong paglapit sa Panginoon. So let us remember the word prayer. Prayer, prayer. So how to be effective, no, sa ating pong mga panalangin. Number 1, sa pananalangin po kailangan natin ito. Number 1, positive mindset. Dapat maging positibo yung mindset natin. Hindi tayo lalapit sa Panginoon na mayroon kang doubt. Kayang tugunin ng Lord ito, yung panalangin ko ito. Baka hindi. Or nagda-doubt ka sa kakayahan ng Panginoon na maibigay sa iyo something na gusto mong maibigay sa iyo ng Panginoon. So sa pananalangin, kapag ganito po yung kaisipan natin, paano ka tutugunin kung nagda-doubt ka? Paano papakinggan yung panalangin mo kung hindi ka naman nagtitiwala? So mahalaga mga kapatid na maging positibo tayo. No? Yung laman ng isip natin, every time we come before the Lord, dapat positive ka. No? Positibo ka na kayang ibigay yan ng Panginoon sa iyo. Kayang gawin yan ng Panginoon sa iyo. Yung pananalangin mo. Kasi sabi nga sa aklat po ng Mark chapter 11 verse 24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe, no? Yung salita pong believe that you received it. Kumbaga, maniwala ka na tinanggap mo na yan. No? Natatanggapin mo na yan. And it will be yours. Ha? Yan yung pangako ng Panginoon eh. Sabi niya, sabi ko sa inyo na anumang hilingin niyo sa panalangin, maniwala ka, magtiwala ka. At anong pangako niya, it will be yours, mapapasa sa iyo yan. No, kumusta po ang ating pananalangin, mga kapatid sa Panginoon? Every time na tayo po ay lumalapit, dumudulog sa Panginoon. Nandun tayo sa pagtitiwala natin na ibibigay ng Diyos sa mga panalangin natin. Amen. So, ganun dapat yung mindset po natin. Maging positibo tayo. Marami po sa ating mga mananampalataya sa paglapit sa Panginoon. Sa halip na magtiwala, no? Maging positive, naging negative. No? So, mahirap po na pakinggan ka, kahit naman sino di ba? Kapag negative yung kaisipan mo sa isang tao, diba hindi ka paniniwalaan, hindi ka pakikinggan. Kasi negative, no? Ang laging nasa isip mo, mindset mo. So, be positive, no? Maging positibo tayo sa ating pong pananalangin upang maging effective ito at tutugunin ng Panginoon yung mga panalangin po na ito sa ating pong mga buhay. So, ano ba minsan ang naging reason bakit naging negative ang isang tao sa kanyang pananalangin? Ate Dimple. Si Dimple, nandiyan ba? Si Rose? Ate Rose, sa tingin mo bakit kaya marami sa atin na nandun yung doubt natin minsan kahit na tayo nananalangin? Ano po? Ano po, Pastor? Bakit may mga tao na nagda-doubt sa kayang gawin ng Panginoon? Minsan po siguro yung kapag nananalangin po sila, kapag hindi po agad natutupad yung panalangin nila, kaya parang
nagdududa po sila nagdududa po sila sa magagawa po ng Panginoon. Kaya ganun po si Brooks. Yun, no? Nadidelay, di ba? Yung panalangin. Ang tagal-tagal ko nang pinapanalangin ko. Bakit ngayon? Lalapit pa ba ako, di ba? Natugunin pa ba ako ng Diyos? Parang gano'n, di ba? Kasi tayo bilang mga tao, kung ano yung gusto natin, kaagad dapat na ibigay, ano? Kapag hindi na ibigay, parang negative na agad, no? Ano ba, umutang ka, o di kaya, yung mga bagay na kailangan mo sa isang tao, at hindi ka agad niya ibinigay, yun parang, the next time na lalapit ka sa kanya, manghingi o manghiram, parang negative ka na magbibigay ba siya, di ba? Parang gano'n. Kasi hindi ka agad niya ibinigay or ginawa yung favor o di kaya hinihingi mo sa kanya. So, gano'n din minsan ang pagtingin natin sa Panginoon. At mga kapatid sa Panginoon, sinabi natin ang Diyos ay tumutugon, no? Tumutugon base sa kailangan po natin, hindi lamang base sa gusto natin. So, be positive mindset. So, yan po ang number 1 na kailangan natin every time we come before the Lord in prayer. So, ulitin po natin, Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. No? So, sa pamagitan ng pagtitiwala mo, makakamtan mo yung mga bagay na gusto mo sa ating Panginoon. So, number 2, sa pananalangin ito, isa po itong napakahalagang bagay, mga kapatid sa Panginoon, na dapat sinasaalang-alang natin, no? Na-consider natin before we pray. Repentant heart. Kasi ang Panginoon, mga kapatid, hindi yan tumitingin sa panlabasan. Hindi yan tumitingin kung ano yung ginawa mo, kung paano ka nananalangin, kung anong ba sa physical na sa outside, no, yung appearance mo, tumitingin yan sa puso natin. So kung hindi malinis yung puso natin, paano tayo papakinggan sa Panginoon? Kaya nga sinasabi ni David sa kanyang aklat po sa Psalm 51:10, create in me a pure heart, diba? And renew a steadfast spirit within me. So, sabi ni David, likhain mo, di ba? Diba, yung malinis na puso ay likhain sa akin. So, mahalaga yan yung pagkakaroon natin ng pure heart before the Lord. Kasi kapag ang puso natin ay napakarami, so napakahirap po, no, na papakinggan tayo ng ating Panginoon. Kasi sabi po niya sa aklat din ng Isaiah 59:2, na dahil po sa kasalanan, no, sa mga iniquities na mayroon po sa ating mga puso, kaya hindi tayo tinutugon o hindi po tumitingin, no? In other words, hindi po tayo pinapakinggan ng ating pong Panginoon. So Psalm 66:18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. No? Kung hindi, sabi doon, kung inalagaan ko, sabi ng umulat dito, yung iniquity, yung mga kasalanan sa puso ko, hindi sana ako papakinggan, no? Ng Diyos. So, napakahalaga po na sa paglapit natin sa Kanya, unang-una na dapat pinakonsider natin yung ating puso. So, kung nais natin na patawarin tayo ng Panginoon, halimbawa, humingi muna tayo ng pagpapatawad, no, sa ating mga nagawa, no, sa ating mga sarili. So, malinis na puso ang nais ng Panginoon. Kaya sa ating pananalangin, before we ask, no, yung something na ibigay sa atin ng Panginoon, dapat yung puso natin ay, yan po ay malinis na sa harapan ng, magpalinis tayo sa harapan ng Panginoon. We ask His forgiveness, no? Hilingin natin na tayo po ay linisin mula sa ating po mga kasalanan upang yung spirit, no, ng Diyos ay talagang nasa atin, no? At yung spirit natin ay nakakonect, no, sa spirit ng ating Panginoon. Of course, hindi mananahan, no, ang Spirit Lord sa ating mga puso kung tayo marinig at yak na hindi na tayo papakinggan kung ating pong mga puso ay hindi pong malinis sa kanila. So, repented heart. Mga kapatid, mahalaga yan na dapat po natin
kasaalang-alang. Third, isa pa na dapat din po makita sa atin when we pray is that ito, abiding spirit. No? Abiding spirit. Ano ba ibig sabihin ng abide? Ano ba ibig sabihin ng abide? To abide. Brother Joseph, pag sinabing abide, or Gemma, pag sinabing abide, ano bang ibig sabihin? Abiding. Abide. Abide. Parang kwan? Yung ang tawag dito? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sinasabi po sa John chapter 15 verse 7, no? If you abide in me and my words abide in you, whatever you wish and it will be done for you. So, ano ibig sabihin ng abide? Gumagabay, ha? Ay, sorry po. Ha? If you abide in me and my words... Mananatili po ba yun? Yes, nananatili. Mananatili. Yeah? Isang salin, no? Isang pagkakahulugan ng abide, no? Abiding spirit is yung nananatili. So, ano man ang mangyayari, di ba, nananatili, dapat nakakonect ka lagi sa kanya. Sabi kasi doon sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me, kung nananatili ka sa akin at yung mga salita ko ay nananatili sa iyo, ask whatever you wish, di ba? And it will be done for you. So, mangyayari anumang gusto mo, no? Anumang nais mo, ay mangyayari para sa iyo. Kung, di ba? Mananatili ka sa akin. So, mga kapatid sa Panginoon, sometimes, pag hindi tinagon ng Panginoon yung ating mga panalangin, humihinto na tayo, di ba? Kapag nararamdaman mo na parang ang tagal, no? Parang hindi tayo makapag-antay dahil ang tagal ng tugon ng Panginoon. So dahil sa tagal na yon, huminto na tayo. Dapat hindi, dapat anuman ang maging tugon. Sabi ko nga kanina, of course, sabi rin naman, no, na hindi lang namang yes, no, ang laging tugon ng Panginoon sa atin. Sabi nga, mayroong no and mayroong wait. Yeah? Pag sinabing no, anak, hindi ko kalooban yan para sa iyo. Diba? Yung nais ko para sa iyo. Wait lang. Ang hindi pa hinog, di ba? Kaya hindi mo dapat kainin kasi hindi pa hinog eh. Kasi pag kinain mo, hindi mo matikman yung sarap. So, parang bubot, di ba? Parang yung mangga, hilaw. Eh, kahit na gutom ka, hindi mo dapat kainin yun. Kasi, hindi mo matitikman ang sarap no kasi bubot pa, no? Hilaw pa, maasim, mapakla, di ba? So, wala pa sa tamang panahon. So, ganun din sa pananalangin. May mga time, no? Ang Panginoon ay mayroong timetable, no? Ang Panginoon, kung kailan the best na ibibigay sa'yo ng paso, kailangan wait. Yeah? So, kaya ito yung mga bagay na hindi natin naiintindihan sa mga lumalapit sa Panginoon na kapag kung ano yung gusto nila, dapat yun yung magitugon ng Panginoon. Yes, kapag tinutugon ng Panginoong Diyos yung pananalangin natin, ibig sabihin, tama. No? Tama yung panalangin mo. No? At kailangan mo yung panalangin mo yun. Kaya tinugon ng Panginoon. Pero kung no, may the best pa para sa ipinapanalangin mo. No? And wait, saglit lang. No? Hindi ka pa handa para tanggapin mo yung mga bagay na hinihiling mo. No? So, dapat, anuman ang maging tugon ng Panginoon sa atin, manatili pa rin tayo sa Kanya. Kasi pag hindi ka nanatili sa Kanya, paano mo mararanasan, paano mo makakapsan yung mga bagay na gusto ng Panginoon para sa iyo. Kung bigla kang huminto, kung bigla kang hindi na nananalangin, so paano maibibigay sa iyo yung bagay na gusto mo? So, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pananalangin, hindi lamang dapat tayo magkaroon ng positibong kaisipan o mindset, mahalaga na mayroong repentance, no, repentant heart, and nananatili, no, yung spirit na ano man ang mangyari, Lord, nanalangin pa rin ako sa iyo kahit hindi mo tinugon,
yung panalangin kong ito, mananatili pa rin ako sa iyo. Mag-aantay ako kung ano ba yung batas na ibibigay mo sa akin. Abiding spirit. Napakahalaga yan. Yung isa sa mga character na dapat na mayroon sa atin kapag tayo po ay nananalangin sa atin. Then, letter Y, of course, isang napakahalaga po is your faith. Your faith. Yung pananampalataya mo. Diba sa pananalangin, mahalaga po ang pananampalataya. Sa tingin niyo, bakit mahalaga ang pananampalataya sa panalangin? Ann, nandiyan ba si Ann? Ano po? At kapag nanalangin ka, Ann, dapat may kalakit na pananampalataya ito. Opo, kasi, diba, kailangan talaga yung nananampalatayahan na tutugunin ka ng Panginoon. Kasi, diba, minsan, may tao na nagsasabi sa atin na mayroon siyang ibibigay sa atin kung parang babaliwan natin yun. Parang wala tayong tiwala. Ganon din sa pananalangin. Kailangan kapag narinig tayo, malaki dapat yung faith. Kasi, di ba naniniwala tayo na may Diyos? Dapat naniniwala din tayo na kaya ng Panginoon na tugunin ano man yung hinihiling natin sa Kanya. Kasi bakit ka pa mananalangin kung wala ka rin lang naman palang pananampalataya or kung wala ka rin naman palang tiwala? Bakit ka pa hihiling o bakit ka pa mananalangin? Siyempre, kailangan pag nanalangin ka, buo yung tiwala mo na kumbaga kiniklaim mo talaga sa Panginoon na tutugunin niya talaga. Kasi may tiwala ka sa kakayahan na meron ang Panginoon. Yun po. Salamat, Ann. So, Hebrews chapter 11, verse 6, no? A, sabi doon, without faith, it is impossible to please Him. So, without faith, so, ibig sabihin napakalaga ng faith, no? Para mabigyan natin ng kasiyahan, no? Ang Diyos. Diba ang isang magulang, paano ba nagbibigay ang magulang? Kapag ang isang anak niya ay mabait, no, sumusunod sa kanya, may reward yan, di ba? Napiplease niya yung kanyang magulang. Sa school, kapag ang isang estudyante ay masipag, nag-aral, sumagot, no, sa klase, may reward din yan. Napiplease niya yung kanyang teacher at bibigyan siya ng reward ito. At yun ay mataas na grade. Ang isang worker, nagtatrabaho, kapag ay masipag, ginagawa niya yung sinasabi ng kanyang boss. Siyempre, dahil nasiyahan ang boss or masisiyahan ang boss, ipopromote niya, no, yung kanyang trabahador na yon. So, ganun din ang Diyos. No, once na na-please natin siya, ay tiyak na ibibigay niya kung ano yung gusto natin. At isa lamang yung pwedeng makapagbigay kasiyahan sa Panginoon. At yun ay ang pananampalataya. Diba, may story nga sa Bible, maalala ba ninyo na isang babae, no, na hindi karapat-dapat, diba? Parang sinabi pa ng aso, parang nilalarawan pa na parang aso, no, na hindi sa kabilang, di ba, sa pinaghaharian ng Diyos, sa bayan ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya na yun, ano sabi ng Panginoon, no? Dahil sa pananampalataya niya, binigay ng Panginoon yung kahilingan, no, ng babae na yun. So, ang pananampalataya po ay napakahalaga sa pananalangin. So, walang saysay ang pananalangin natin kung wala namang faith. Parang isang baril na wala pong saysay, walang kwenta, no, sa ibang salita. Ang baril kung walang bala. Yeah? Anin mo yung baril, Joseph, kapag wala ka namang bala, magagamit mo ba ito? Diba? Hindi. Halika, inalin tulad din nila na anin mo ang screen door, no? Kung yan naman inilagay mo sa submarine. Diba? Alam niyo yung submarine, di ba yan yung sakayang yung tawag dito, yung lumulubog sa dagat, ano? Na isang sasakyan na lumulubog sa dagat. Pag nilagyan mo ng screen door yan, wala akong pakinabang, di ba? Kasi yung screen door, butas-butas yan eh. So, ganun din ang pananampalataya or sa ibang salin, yung ang asin, kapag tinanggalan mo ng lasa, wala nang pakinabang yung asin. Anin mo pa yung asin kung wala na sa lasa. So, ang pananalangin, ganun din eh. Kapag walang pananampalataya sa panalangin, walang saysay ang panalangin. No? Walang magagawa ang panalangin kung walang pananampalataya. So, sa pananalangin natin, no, sa paglapit natin sa Diyos,
dapat nandoon yung pananampalataya. Your faith, no? Ay napakahalaga po nito kapag tayo po ay nananalangin. Then, panglima, sa pananalangin natin, mga kapatid, mahalaga din po ito, no? Tinitingnan rin po ng Panginoon yung earnest desire. Earnest desire. Yung desire natin, no? Masigsing desire. Yung serious, di ba? Sa ibang salin ng earnest ay serious, no? Yung desire sa puso mo. Kasi hindi lamang tinitingnan ng Diyos, no? Yung, of course, kasama niya yung will niya, yung pananampalataya, but tinitingnan din niya yung desire, no, ng puso mo. Ano ba yung desire ng puso mo kapag ikaw ay nananalangin? Ano bang mayroon dyan sa puso mo kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos? Yung motive, no, ng puso mo. Psalms 37 verse 5. By the way, isa pa pong verse, no, doon sa pananampalataya na makikita doon sa Matthew 21:22, no? Very familiar verse yan sa atin. Sabi doon, and whatever you do, whatever you ask, no, in prayer, no, you will receive if you have faith. Yeah. So, matatanggap mo if you have faith. Yung salitang if, no, ibig sabihin yan, condition yan eh. Yeah? Condition yan kapag may pananampalataya ka, matatanggap mo kung ano yung pinapanalangin mo. So, balik tayo dito, no? Sa Psalms 37 verse 5, sabi niya, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, mahalaga po na yung laman ng puso natin, yung talagang hinihingi natin sa Diyos, yun dapat yung kalooban ng Panginoon. Yun dapat yung gusto ng Panginoon para sa atin. Kasi minsan tayo, sinasabi natin kapag tayo nananalangin, Lord, let my will be your will. Di ba ganon? Lord, let my plans be your plans. Di ba? Parang, Panginoon, hayaan niyo po na itong kalooban ko ay maging kalooban mo na sana. O ito yung plano ko, nawa ito yung plano mo, Panginoon. Hindi ganon kapag tayo nananalangin eh. So dapat, Lord, let your will be my will. Di ba? Parang ganon? Let your plans be my plans. Let your desires be my desires. Dapat ganon. Kung ano yung plano mo, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, Panginoon, kung ano yung ninanais mo, Panginoon, ginawa yung plano ko, ninanais ko, at yung ginawa yung aking pong kalooban. So, kapag yan po ay nasa puso natin, nasa isip natin, na ang hinihiling natin is yung kalooban ng Diyos, ang nais ng Panginoon, of course, yun na yung gusto niya eh. So, kung yun yung gusto at inaalaw mo yung gusto niya na maging gusto mo, tiyak na ibibigay sa iyan ng Panginoon. So, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po na ang pagtugon ng Panginoon, no? In 1 John chapter 5 verse 14, kung hindi ako nagkakamali, tumutugon ng Panginoon kung ang hinihiling natin sa Kanya ay ang kalooban niya. So, sometimes hindi siya tumutugon kasi iba yung hinihiling natin, hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. So, but once na ang hinihingi mo sa Kanya ay yung kalooban niya para sa iyo, bibigay yun ng Panginoon kasi yun yung gusto niya para sa iyo eh. So, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pananalangin, hindi po yung sarili natin dapat yung gusto mo, no? Yung hinihiling mo na maging gusto ng Panginoon, kundi yung gusto niya na maging gusto mo. No? Si Jesus Christ, kung babalikan natin yung story ni Jesus Christ, no? Not my will, but yours be done. Hindi yung kalooban, kundi yung kalooban. So mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po sa pagtugon ng Panginoon sa ating pong mga panalangin ay nakabase ito sa kung ano yung kalooban ng Panginoon para po sa atin. At once na yun yung hinihingi natin sa Kanya, ay tiyak na ibibigay yun ng Panginoon sa atin. So, nakita na po natin, no, ang ilan sa mga bagay, mga kapatid, upang maging effective yung ating panalangin. Number 1, positive mindset, no? Repent to the heart, abiding spirit, your faith, no? Earnest desire, and lastly, ito po, mahalaga ito, no, sa ating panalangin, yung relentless attitude. When we say relentless, any idea, ano bang ibig sabihin ng relentless? Ate Gemma, relentless. May idea po ba tayo kung ano ibig sabihin ng relentless?
Attitude, yan dapat daw maging attitude natin, no? Yung relentless, no? Brother Joseph, no? Sa basketball. Siguro naririnig mo ito, no? Minsan, di ba, parang ang isang player, no? Na talagang umaatake sa basket, parang sinasabi na relentless, ano? Yung player na yun, di ba? Minsan naririnig mo. Ano ibig sabihin kaya noon? Meron mayroon yung desire niya na maka-score, parang gano'n, yung desire siya. Yes, oo. Talaga wala sa pakialam, di ba? Sa mga bantay, ganun eh. Pag sinabing relentless, sugod siya ng sugod, walang takot, di ba? Walang, kumbaga, yung attitude niya na masupalpal man siya o hindi, basta makashoot lang siya, no? Magdadrive siya. So, relentless attitude or character. So, para sa pananalangin, ganun din ang kailangan po natin. Sa ibang salin, synonym ng salitang relentless ay persistent. Kumbaga, hindi ka napapagod. Ganun yung relentless. No? So, hindi nagbabago. Kumbaga, tuloy-tuloy. Yan yung relentless eh. So, ganyan dapat attitude. So, kung matatandaan ninyo yung sinasabi na isa sa mga illustration na ginamit no, sa aklat po ng Luke, chapter 18, isang balo, no, isang matandang babae, di ba? Isang judge na ito ay wala siyang hinikilalang Diyos. Walang pagkatakot sa Diyos, wala siyang ginagalang. Pero, anong dahilan kung bakit ibinigay ng judge na ito yung kahilingan ng babae? Dahil, Makulit. makulit, yes. Pwede makulit, no? Kumbaga, kahit na walang pagkatakot, di ba? Talagang araw-araw siguro lumalapit ito eh. No, parang siguro kung i-imagine ninyo, no? So, kahit na saan magpunta siguro dyan, nakikita na yung mukha ng babae, di ba? So, talagang makulit, di ba? So, sabi nga ng judge na yun, ng hukom na yan, kahit wala akong kinikilala, o kahit wala akong kinatatakutan, ibibigay ko, no? Itong kahilingan ng babae para mawala lang siya, di ba? Sa paningin ko. Kasi araw-araw na talagang lumalapit, no? Pumupunta yung balon na yun. So, kung yung judge na yun, ay walang takot sa Diyos at ibinigay niya yung kahilingan ng babae, how much more ang Diyos? Diba? How much more ang Diyos na tayo po persistent, no, na lumalapit sa Kanya. Na talagang yung attitude natin, hindi tayo nagbabago. Ano man yung sitwasyon, tayo lumalapit ka, ninanais mo, no, na ikaw ay makalapit sa Panginoon at pangyayari yung panalangin na inilalapit mo sa Kanya. So, mga kapatid sa Panginoon, kung nais po natin na maging effective at mapangyayari po yung panalangin natin sa ating mga buhay, napakahalaga po na hindi ka kailangan magsawa na manalangin sa Panginoon. Huwag tayo yung kagaya ng iba na kapag hindi lang tinugon, humihinto na. No? Madaling magsawa. Madaling sumuko. So, sa pananalangin kasi, titingnan sometimes ng Panginoon yung tiwala mo sa Kanya eh, di ba? Doon nasusukat niya kung gaano kalalim yung pagtitiwala mo sa Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Now, pray without ceasing, walang humpay na dapat tayong nananalangin. So, anuman yung kalalagayan natin ngayon, dapat hindi ka nagsasawa. Siguro, marami siguro nag-iisip no, na tagal naman namin, no? Nag-pray kami, nananalangin, no? Maraming nananalangin, pero bakit hanggang ngayon, di ba? Nandito pa rin yung pandemic. Hindi pa rin tayo, wala pa rin kalayaan tayo, no? Sa panahon na ito. But mga kapatid, dapat tuloy-tuloy ang pananalangin. Hindi na pa tayo nagsasawa. Kapag hindi ka nagsawa na manalangin sa Panginoon, kaya kung darating ang panahon, na natutugunin ka naman. I remember, no, ang isang missionary, no, na nagsabi na ang tagal-tagal nang ipinanalangin niya kanyang family. Umabot ng 10 years. No, na ipinapanalangin niya yung kanyang family para makilala. But sa 10 years na yun, doon pa lang nakilala no, family niya ang Panginoon. So, napakahabang panahon, di ba, kung i-imagine niyo. Pero kung huminto kaya siya sa pananalangin, makakilala kaya ng kanyang family, Panginoon. Diba, kapatid? Kasi habang tayo nabubuhay, dapat patuloy tayong nananalangin. Especially
ang kaligtasan po ng ating mga mahal sa buhay. Hindi man ngayon siguro sila tumutugon, but dahil sa paulit-ulit, no, at nandoon yung pananalangin natin sa Kanya, nakikita ng Diyos yung ating puso. Nakikita ng Diyos yung desire natin. At ano bang desire ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Na lahat tayo yung maligtas. Yan yung gusto niya. Yan yung kalooban niya. So dapat nananatili po yung pananalangin. Mga kapatid sa Panginoon, nawa po, no, nakita po natin kung gaano kahalaga ang panalangin at kung paano po magiging effective ang pananalangin natin sa ating Panginoon. Nawa sa gabing ito, tayo po ay pinagpala at patuloy nawa na maalala natin, no, may sa puso natin yung mga salita po na narinig natin at makita natin na ang Diyos po ay tumitingin, ang Diyos po ay nakikinig. So huwag nating isipin na baka hindi ka pinapakinggan ng Diyos. As long as malinis ang puso mo, tama yung motive mo, no? Ang panalangin mo ay naayon sa kalooban ng Panginoon, ang panalangin mo ay may palakit na pananampalataya, nandiyan yung desire mo na ito yung mangyari dahil ito yung desire ng Panginoon para sa iyo. Mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na makita natin yung mga katotohanan ito in order for us to receive whatever we ask, no, sa pamagitan po ng panalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan na. We thank you, Lord, sa gabing ito. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin. Patuloy niyo pong binibigyan kami ng Lord, na malapit ninyo for prayers. Okay, Lord, patuloy po kami magkaroon ng patience. Yung attitude po namin ay patuloy po na hindi sumusuko, hindi nawawala ng pag-asa, bagkos nagtitiwala po lagi sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat na nakinig. Nawa, patuloy kang pumilos sa kanilang mga buhay. Kayaan, Lord, na mga plano po ninyo ay mapangyayari lamang sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang grupong ito sa anumang ministry na mayroon po sila, sa mga panalangin po nila, Panginoon. Personal man ito para sa grupo, maging Panginoon sa mga inilalapit po nila sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoon. Kayo po lahat ng kapurihan, pagsamba at pasalamat. Lahat ng ito yung hiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po sa inyong lahat. At muli po, no, pasensya ng uli. At dito ako sa labas. So, Brother Joseph, at sa lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyo. Yes po ako, no? God bless po, and see you next time. Okay po, maraming salamat. Pastor Jeric, sa napakagandang ibinahagi mo sa gabing ito. Nawa po, na-bless ang lahat sa ating topic sa gabing ito. At shoutout po muli sa ating tagapakinig sa ating Messenger room at sa ating YouTube channel. Patuloy nyo po i-like, i-share at i-subscribe ang YouTube channel na ito. At kung kayo po ay may comment sa topic sa gabing ito, nais nyo lang po ipadala sa ating comment box at babasahin po yan ng ating mga kasamaan. Ayan po, maraming salamat po sa lahat ng tumalo sa gabing ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon at patuloy natin sa pamuhay ang mga salitang ito. Ako pong inyong presider sa gabing ito, Sister Annalyn Oli. Ayun po, bago po tayo hiwa-hiwalay, akin na pong tinatawagan ang closing song sa gabing ito. Wala pong iba kundi si Sister Eileen Tagawila at susundan po yan ng closing prayer ni Brother Joseph. God bless po. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y nibig mo, bilang niluhod. Kung panialay ko sa'yo, aking Ama, buong buhay ko, puso at
di makayanan na ipagkaloob. Pamahalin niya at pininsong lubos. Ang tayong dalangin mo Diyos ay tanggapin. Tanging alay ko mga ay gamitin. Ang lamang Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. So let's pray. Okay, let's pray. Lord, ang gusto that you've given, salamat po panahon kadetiyan sa buhay. Salamat pagkat binigay mo sa amin ang pagkataon na kami nagtipon-tipon upang aming narinig ng salita. Lord, it's good that we are here. Ito po pa noon na minsan sa panalangin. Parang hihingi lang kami, nakakalimot po kami na yung buong puso namin itong ginagawa. But we are asking your help to us, Lord God, that continue that the Holy Spirit will guide us. The Holy Spirit will continue to be with us, Lord God. We strengthen the faith, Lord God, that we must have faith in praying to you, Lord. Thank you, Father God. Thank you for everything that you've done. Thank you, Lord. At ikaw nang may taas ang mga buhay. Sa gabing ito namin pag-iwalay, ayahan mo po na ang kapangyarihan ang siyang kumabay. Pantayin mo po kami with your 100 of angels, Lord God. Bukas na umaga, babangon po kami na may kalakasan at bagong pag-asa na harapin ang bagong umaga. Ng mga challenges na dumarating sa mga buhay. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. Amen. The Thankful Life Bible says, in order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, TDC Emily United, and to subscribe and hit the notification bell icon of our YouTube channel, TDC Emily United Enlighten One, and hit all so that you won't miss any of our posts. Don't forget also to see us here on Messenger. That's it for now, and see you again with this activity next week. Thank you and God bless.